Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal. Halina, halina Jesús, halina. Ilang sali Maria, bibig kami iyas ng Judea, at Jesus ang pangalang bigay sa kanila, aming Diyos ay tagapagkanila. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Nung tayo'y binyagan, nakiisa tayo sa pagkapari ni Kristo. Kaya ang misyon natin ay maging tagapamagitan tayo sa pagitan ng tao at ng Diyos at ng ating kapwa. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ang lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di nagmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin ang pagkapanganak kay Samson. Siya ang nakatalaga sa Panginoon, kaya't pinupuspos siya ng Espiritu at patuloy na pinagpapala ng Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon ay wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae ay lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko ay itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong tutugon. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Tayo pong lahat. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo ay may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kunding tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan, ikaw lamang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagpapahayag ng anghel kay Zacarias na magkakaanak sila at ang anak na ito'y maghahanda ng isang bayan ng Panginoon. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Dakila, purihin ang mga bansa. Tinipon ng Diyos silang kawan niya sa awa niya't pagmamahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias.
At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at mga anak at panunumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako po'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingik at hindi na makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Paumanhin po at nagkamali ako ng sabi kahapon. Dahil po nagpe-prepare ako in advance ng aking mga homilies na mix-up. No? Akala ko ang gospel ngayon, yung tungkol sa mahal na birhen, tagubilin sana sa mga kababaihan. Pero ngayon, ang pagtutuunan natin ng pansin ay kung kahapon, mga tatay, ngayon naman, mga pare. Pero huwag kayong mag-alala, hindi kayo maa-out of place. Dahil kung tutusin, lahat naman tayo ay may pagkapari. Sabi ni Bishop Sok Villegas sa isang homily niya sa ordination, kapag daw ang pari ay inoordenan at dumapa dyan sa gitna ng mga tao at ng altar, ipinapaalala sa pari at sa lahat ng naroroon na ang kanyang magiging gampanin ay mahalaga bilang tagapag-ugnay ng tao at ng Diyos. Ang tao dapat niyang dalhin sa Diyos at ang Diyos dapat niyang dalhin, ipahayag, ihatid sa mga tao. Yan ang tungkulin ng isang pari.
Bakit ko nabanggit ito? Sapagkat sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinakikilala ang dalawang mahalagang tauhan sa kwento ng kaligtasan natin. Si Zacarias at si Elizabeth, ang mga magulang ng propetang si Juan Bautista. Ang sabi sa Ebanghelyo, si Zacarias ay naparoon sa templo upang mag-alay ng kamanyang. Ito po'y very rare opportunity para sa isang pari na makapasok doon sa kabanal-banalan. At si Zacarias po ay binigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng palabunutan. So ibig sabihin talagang niloob ng Diyos na siya ang gumanap ng tungkuling iyon nung panahong iyon. Si Elizabeth ay sinasabing mula sa lipi ni Aaron, at itong lipi ni Aaron ay angkan ng mga pari. Kaya kung siya'y galing sa angkan ng mga pari, taglay ni Elizabeth ang dugo ng pagkapari. Kung si Elizabeth ay may dugo ng pagkapari at si Zacarias ay may gampanin bilang pari, kung sila'y magkakaanak, magiging ano kaya? Magiging ano kaya ang anak nila? Ang sakristan. Magiging pari din, di ba? At ang pari ay merong specific role. At ano ang specific role ng isang pari sa community? Kagaya ng nabanggit ko kanina, siya'y tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Nung tayo binyagan, sinabi ng pari, habang pinapahiran kayo ng langis sa bumbunan, naway maging matatag ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta ngayon at magpasawalang hanggan. Ang pari inoordenan para magmisa, pero ang bawat Kristiyano binibinyagan para makisalo sa pagkapari ni Kristo. And what is the specific role entrusted to us? Maging tagapamagitan ng tao sa Diyos. Paano? Kapag nagdadasal kayo para sa inyong mga kapamilya, kapag ang inyong mga anak ay tinuturuan ninyo kung paanong magdasal sa Panginoon, kung ang inyong mga kasama sa opisina, ini-invite ninyo, ang inyong mga kaibigan, ini-invite ninyo para magsimba. Kapag nagyayaya kayo ng ibang tao na magkaroon ng malalim sa Panginoon, when you invite other people to pray, and every time that you lead prayer, kapag ka nasa klase, kapag nasa mga programs, you become mediators of people to God. Kaya mahalaga na sa pagdadasal natin, we don't only pray for our personal intentions. We also pray for other people, our loved ones, especially those who are in need. Do I hear an amen? Ngayong simbang gabi, ang pinagdadasal nyo ba'y kahilingan lang ninyo? Sana, pinagdadasal din ninyo ang kahilingan ng ibang tao. May challenge po ako sa inyo. Tanong nyo sa akin, ano? Baka pwede nyo naman tanongin yung wish ng katabi ninyo at ipagdasal ninyo sa araw na ito. Maging tagapamagitan tayo ng ating kapwa sa Diyos by praying for them. Pangalawa, baka naman tinanong ano bang wish mo ngayong Pasko, ngayong simbang gabi? Ikaw. Naku! Tigil-tigilan. Hoy! Nagmimisa pa. Paalala, bilang tagapamagitan, sabi ko maging tagapamagitan sa Diyos. Hindi ko sinabing, ipaangkin mo siya sa Diyos, hindi mo siya aangkinin. Ayun. Maging tagapamagitan ng kapwa sa Diyos. Pangalawa, paano tayo magiging tagapamagitan ng Diyos sa ating kapwa? Ito, naging role ni San Juan Bautista. Ano ang naging role niya nung siya ipanganak? Hindi man siya naging pari kagaya ng kanyang amang si Zacarias, naging tagapamagitan pa rin siya. Bakit? Yung mensahe ng Diyos para ihanda ang daraanan ng tagapagligtas, it was the message that He proclaimed. Sinabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo para mapatawad kayo. In a way, pinahayag niya ang mensahe ng Panginoon. Tagapamagitan siya. Yung mga tao, inakay niya para magbalik loob sa Panginoon. Tagapamagitan siya. At tayo din, sana maging ganon. Ano bang madalas ninyong pinopost sa social media ninyo? Mga memes.
Anong madalas ninyong ipinopost sa inyong, anong madalas ninyong ikinukwento sa inyong kapwa? Baka buhay lang ng ibang tao. Sana, magkaroon din ng espasyo sa inyong pagpapahayag bilang mga Kristiyano ang salita ng Diyos. Ano ba naman yung natutunan ninyo mula sa misa, ma-share man lang ninyo sa inyong mga kasambahay. Ma-post man lang ninyo sa inyong SOCMED. Ito kung minsan ang post natin sa SOCMED after magsimba, minsan yung nakita nating cute, hinahanap natin. Kuminsan, yung mga rant natin tungkol sa simbahan. Sana, bigyan din natin ng puwang yung mabuting balita, hindi lang sa ating mga conversations, kundi maging sa ating mga social media platforms. Amen ba yun? Para gawin nating less toxic ang social media, dalhin natin ang ebanghelyo doon. Tulungan natin ang mga tao, mga netizens na makabalik sa Panginoon. At ang boses ng Panginoon na ngayon ay natatabunan ng napakaraming kadiliman at kasinungalingan sa mundo, ipahayag natin sa pamamagitan ng ating social media platforms. Sana lang naman. No? So, hindi lang yun. Yung gaan ng kalooban pagkatapos nyo magsimba, sana ma-share nyo din sa iba. Hindi yung kayo lang ang magaan ng kalooban, pagdating naman ninyo sa mga bahay ninyo, pinasasama naman ninyo yung loob ng mga tao sa inyo. Dapat yung biyaya ng misa, maibahagi din po ninyo sa kanila, and that is bringing God to other people. At panghuli, if we want to bring God's blessing and God's message to other people, hindi tayo dapat nagiging dahilan para magkawatak-watak ang ating kapwa. Dapat maging tagapag-ugnay din tayo. Dapat maging tagapamagitan din tayo, lalo na sa ating mga kapwa na mayroong mga hidwaan at hindi pagkakasundo. Problema kasi sa atin minsan, ang hilig natin sa kampihan. Hindi ka naman bahagi ng awayan, gumagatong ka pa. Kahoy ka ba? Tanungin niyo sa akin, bakit? Gatong ka eh. Hindi ka kailangang gumatong pag may nag-aaway na dalawang tao. Hindi mo kailangang kumampi kung sila'y nagkakagalit na. Bilang Kristiyano, it is your mission to bring peace. Because that is the message of Christmas. The King of Peace was born to reconcile all to Himself. At kung totoo ang Pasko, bilang Kristiyano, dapat maging tagapagdulot tayo ng kapayapaan, hindi pagkakawatak-watak. Sumama na ang loob ng mga sasama ang loob sa akin. Pero kahit saang parokya akong pumunta, kahit alam kong may mga grupo-grupo ang mga parishioners, kung sinong mag-imbita at libre naman ang schedule ko, pupuntahan ko yan. Walang samaan ng loob. Porket kalaban mo yon, hindi ko pupuntahan. Pupuntahan ko kahit magkaaway kayo. Bakit nyo ko isasali sa away ninyo? De pag Pasko, pareho akong may regalo mula sa inyong dalawa. Ako din naman ang talo kapag may kinampihan ako Kayo din naman ganun. Tandaan ninyo sa magkakaibigan, kapag may nag-away at kumampi kayo sa isa, you lose the other person. At sa mundong ito, hindi natin misyon na mag-ipon ng kaaway. Sa mundong ito, kaya dumating si Kristo para tayo lahat maging magkakapatid at magkakaibigan dahil tayo'y lahat anak ng Diyos. Amen ba yon? Kaya, huwag kayong kakampi. Uulitin ko, may mga family reunion na naman ngayon. Alam mo namang may kagalitan Alam mo namang may hidwaan na yung dalawang tao. Ikaw naman susulsulan mo pa. Naku, oo. Naku, narinig ko nga sinasabi nga sa'yo yan. Naku, talaga naman. Kung manahimik ka pa,
Kung wala kang masasabing mabuti, itiko mo na lang yung bibig mo. Huwag ka nang dumagdag sa away ng mga taong ito. Anong sabi ng Panginoon? Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Ang matatawag lang na mga anak ng Diyos ay mga taong tagapagpayapa ng mga nagkakawatak-watak na mga anak ng Diyos. Kaya kung ikaw nagiging sanhi ng paglalim ng pagkakawatak-watak, kapag ikaw ang nagiging sanhi ng away ng dalawang panig, anak ka kaya ng ano? Kayo na nag-iisip niyan. Kaya ang paalala ko sa inyo at babala na rin, wag na wag kayong kakampi sa mga awayan. Kung hindi ninyo mapagkakasundo, wag na lang kayong dumagdag at wag na lang kayong manggatong sa nag-aaway na mga panig. Amen ba yon? At paano kayo magiging tagapamagitan? Kung wala na kayong masabi, ipagdasal na lang ninyo yung mga nag-aawayan na sana dumating sa punto na sila'y magkasunduan. Amen ba yon? Ay, nako. Hindi ko lang kasi maintindihan ba't ka gagatong sa away? Ikinayaman mo ba yon? Oo o hindi? Ba't ka gagatong sa away? Ikinabuting tao mo ba yon? Oo o hindi? Yung bang paggatong mo sa mga away, dadalhin ka sa langit? Oo o hindi? Kaya maglubay ka. Gumitna ka at matuto kang magdasal para sa kanila at maging daan ng pagkakasundo, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba yon? Lahat tayo tagapamagitan. We are mediators between God and people, and we should become mediators between our fellow men. Christ came to give peace upon earth, and so Christians should also become instruments of peace. Kagaya nga ng sabi ni San Francisco, hindi ba? Lord, make me a channel of your peace. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa kagandahang loob ng Diyos, natupad ang hangad ng kanyang bayan sa takdang panahon. Kaya't puno ng pag-asa at pagtitiwala, tayo'y sumamo, Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Juan Bautista, maihanda nawa ng simbahan ang mga bata sa pagkilala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang nawa ay mag-aruga sa kanilang mga supling na may pasasalamat sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Marami nawang mga kabataan ang bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na nakatalaga sa Diyos. Diyos ng Manalangin katuparan, tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit ay pagalingin nawa ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa ay tanggapin nawa sa kadalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng katuparan, pagpalain mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang mawain, puspusin kami ng iyong Espiritu, nang sa gayon, salubungin namin ng may galak at pag-asa ang aming tagapagligtas na namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya na Eucharistia.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, nananabik kami at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos, ang mga
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo ay ngunit, si Cristo ay ngunit, ay inihagi ang patahit, bilang patahit, pinasasaliman, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ng Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At bago po ang pagkukrus sa pagbabasbas, nais ko kayong anyayahan, mapalad po kayong nagsimba ngayong gabi. Dahil pagkatapos po ng misa ay meron pong mini concert na ihahandog ang Barasuin Camerata of the Philippines. Kaya pwede po kayong manatili pagkatapos ng misa. Inanyayahan ko kayong pakinggan ng ilang mga pamaskong awitin na ihahandog nila sa atin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.